Ihain mo na ang mga papeles, Clarice. Dito mismo, sa harap ng lahat. Hindi ako sumigaw nang sabihin ko iyon. Pero sa habang mesa, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lumang chandelier sa ancestral house ng pamilya ng asawa ko sa Malolos, para iyong basong unti-unting nagkakabitak bago tuluyang mabasag. At sa isang iglap, nawala ang lambing sa ngiti ng hipag ko. Bago natin ituloy, itanong ko lang, naranasan mo na bang may taong ilang taon kang minamata, tapos isang balita lang ang narinig bigla kang tatawaging kapatid? Yung tipong dati, halos hindi ka lingunin sa hapag, pero ngayon akala mo ikaw ang pinakamahalagang tao sa bahay? Kung gusto mo ng mga kwentong may bigat, pagtataksil, at mga katotohanang unti-munting lumilitaw, mag-comment ka, mag-like at mag-subscribe. Dahil ang gabing ito, nagsimula sa pilit na kabaitan at nagtapos sa desisyong hindi inaasahan ng lahat. Ako si Mariel, 34 na taong gulang, asawa ng bunsong anak ng pamilyang Villarreal. Hindi ako palaban sa itsura, madalas nga akong mapagkamalang tahimik lang, yung tipong laging nasa gilid, maayos manamit pero hindi maporma, hindi mahilig sumabat. Pero natutunan ko na may mga laban na hindi dinadaan sa lakas ng boses. Minsan, sapat na ang tamang oras, tamang dokumento, at tamang pagtitimpi. Amoy buttercream at inihaw na liempo ang buong bahay ng gabing iyon. Sa kusina, abala ang mga kasambahay sa paghahanda ng huling batch ng pansit at lumpia. Sa sala, umaandar ang lumang stand fan na may bahagyang kalansing sa bawat ikot. Sa bakuran, may tent na puti, may mga lamesang nakabihis ng ginto at krema, at may banderitas na tila pilit ginagawang masaya ang gabi. Ika-60 kaarawan iyon ng biyenan kong si Don Ernesto Villarreal, pero 2 buwan na siyang wala noon. Heart attack, mabilis, walang mahabang paalam. Kaya sa totoo lang, hindi iyon birthday celebration. Parang ritual iyon ng pamilya para patunayan sa mga bisita na buo pa rin sila, kahit hindi na. Ang negosyo ng pamilya, Villarreal Agri-Industrial Supply, isang lumang kumpanya ng feeds, farm inputs at hauling contracts sa Bulacan at Pampanga, ay matagal nang hawak ni Don Ernesto. Hindi ito hasyenda, hindi rin ito mala pelikulang imperyo. Isa iyong totoong negosyong pinaghirapan, pinatibay, at kung minsan, sinagip mula sa utang at tagtuyot. Ilang dekada ring pinakain ng kumpanyang iyon ng pamilya nila at daan-daang manggagawa. At ako? Ako ang madalas sabihing nakapangasawa lang. Hindi direkta, hindi harap-harapan sa umpisa, pero alam mo yung tingin? Yung para kang bisita sa sarili mong tahanan? Ganun si Clarice, asawa ng panganay na kapatid ng mister ko. Maganda siya, maayos magsalita, mabango lagi, laging parang may kamera kahit wala. Marunong yumiti nang hindi mo mabasa kung may init ba o lason sa likod niyon. Nung unang taong ko sa pamilya, tinuruan niya akong saan dapat umupo sa handaan. Nung pangalawa, sinabihan niya akong huwag akong masyadong maging opinyon sa usaping negosyo dahil nakakailang sa mga matagal nang nandito. Nung pangatlo, narinig ko mismo sa pantry ng opisina ang boses niya. Hindi lahat ng marunong mag-compute pwede ng pagkatiwalaan. Accounting graduate ako. Ako ang tumulong maglinis ng ilang supplier records nung sabay-sabay nagkaletse-letse ang deliveries nung pandemic. Ako rin ang ilang gabing walang tulog habang inaayos ang cash flow projections nang mawala ng major client. Pero sa mata ni Clarice, outsider pa rin ako. Kaya nung gabing iyon, nang bigla niya akong salubungin sa may pintuan at hawakan ng magkabilang braso ko nang parang matagal na kaming malapit, halos mapahinto ako. "Mariel," sabi niya, mahina ang boses, malambing. "Buti dumating ka ng maaga. Tara, dito ka sa tabi ko mamaya. Family tayo." Family tayo. 3 salitang halos hindi ko narinig sa kanya ng loob ng 8 taon. Ngumiti ako, yung ngiting hindi mo maipapapulok kung saya ba o pagod. "Talaga ba?" tanong ko. Bahagya siyang natawa. "Ano ka ba? Tapos na ang mga luma. Kalimutan na natin ang nakaraan." Napatingin ako sa kamay niyang nakapatong pa rin sa braso ko. Maingat, parang may inaalaga ang baso. Pero kilala ko ang kamay na yun.
Iyan ang parehong kamay na nagsandabi sa akin sa group photo dahil pang-immediate family lang muna. Parehong kamay na pumirma noon ng memo nang hindi man lang ipinabasa sa akin ng revised supplier procedure kahit ako ang gumagawa ng reconciliation. Kalimutan na natin ang nakaraan. Paulit-ulit iyong umalingaw-ngaw sa isip ko habang papasok ako sa sala. Wala sana akong iisipin doon kung hindi ko nakita si Attorney Ramon Sese, legal counsel ng kumpanya, na tahimik na nakaupo sa dulong sofa at umiinom ng kape. Hindi siya karaniwang iniimbitahan sa mga ganitong pagtitipon, lalo na sa birthday na mas mukhang family image control kaysa celebration. Nandun din si Tita Lorna, kapatid ni Don Ernesto, na kilalang hindi nagsasalita kung wala namang sasabihing mahalaga. At sa center table, may brown envelope, makapal, hindi nakaselyo, pero maayos ang pagkatupi. May kumirot sa batok ko. Eksaktong 7:30, matapos ang maikling panalangin at pilit na tawanan sa hapag, tumayo si Attorney Sese. At doon ko na lamang kung bakit biglang bumait si Clarice. Bago tayo magpatuloy, sabi ng abogado, mahinahon ngunit klaro, nais kong ipabatid na may iniwang transition instruction si Don Ernesto para sa pamamahala ng kumpanya. Humigpit ang hawak ko sa basong tubig. Sa kanan ko, naramdaman kong bahagyang umusog si Clarice palapit sa akin na parang kami ang dapat magkaisa. Base sa board memorandum na pirmado niya bago siya pumanaw, pagpapatuloy ng abogado, ang pansamantalang managerial control at record access authority ay ililipat kay Mariel Villarreal, effective immediately, habang isinasagawa ang internal review. Parang huminto ang electric fan, parang pati kutsara sa plato tumigil sa pagkalansing. Mariel Villarreal. Ako, hindi bilang mana ng pera, hindi bilang may-ari agad, kundi bilang taong hahawak muna ng pamamahala at records habang nire-review ang laman loob ng kumpanya. May narinig akong mahinang, "Ano?" mula sa kabilang dulo ng mesa. Paglingon ko, si Clarice iyon. Nakatitig siya sa abogado pero isang segundo lang. Sa susunod na segundo, bumalik na sa mukha niya ang ngiting pilit niyang ibinalik buong gabi. Pagkatapos ng announcement, nagsimulang uminit ang paligid, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa biglang pag-iingat ng lahat sa mga salita nila. Ang bayaw ko, si Gerald, biglang naging abala sa cellphone niya. Ang asawa ko naman si Paulo, tahimik lang, pero naramdaman ko ang bahagya niyang pagtapik sa likod ng kamay ko sa ilalim ng mesa. At si Clarice? Mas naging mabait. Siya mismo ang nagsandok ng pagkain ko. Siyang nag-abot ng tissue. Siyang tumabi sa akin habang may nagkakantahan sa video case sa labas. At sa bawat kilos niya, mas lalo akong kinakabahan. Dahil ang mga taong matagal kang pinapababa, hindi biglang bumabait ng walang dahilan. Lumapit siya sa akin ng bandang 9:00 sa may lumang aparador na katabi ng family altar. "Mariel," sabi niya, halos babulong, "masaya ako para sa'yo. Alam kong marami tayong pinagdaanan, pero baka pwede na nating ayusin. Kalimutan na natin ang nakaraan." Ngumiti ako, diretso sa mata niya. "At bakit ngayon mo lang naisip yan?" Saglit siyang natigilan, pero mabilis ding bumawi. "Wala, family pa rin tayo, at saka, alam mo naman, mas magaan kung walang alitan habang may transition." Transition? Nandoon ang totoong salita. Hindi ako sumagot agad. Sa halip, sumulyap ako sa bukas na pinto ng study ni Don Ernesto. Madilim ang loob, pero may manipis na ilaw mula sa hallway na tumatama sa gilid ng filing cabinet. At doon ko naalala ang isang detalyeng hindi ko dapat nariringgan pero narinig ko 3 linggo bago mamatay si Don Ernesto. Kapag nawala ako, sabi niya noon, sa telepono, hindi niya alam na naririnig ko mula sa kusina, ang buksan niyo muna ay yung transfer file noong 2022. Doon magsisimula ang paglilinis. Transfer file noong 2022. Yun ang taon na biglang nawala sa system ang ilang supplier amendments. Yun din ang taon na si Clarice ang humawak pansamantala ng admin access dahil nag-resign ang records officer. Muli akong tumingin sa hipag ko. Napakaganda ng ayos niya noong gabing iyon.
Pearl earrings, cream na dress, maingat ang makeup, mabango ang buhok. Pero sa ilalim ng ngiti niya, may bakas ng kaba. Maliit lang, halos hindi mahahalata, pero nanroon. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na ako ang kinakabahang maliitin niya. Siya na. Dahil sa likod ng brown envelope sa sala, sa biglang pagdating ng abogado, at sa sobrang tamis ng pakikitungo niya sa akin, may isang bagay ng malinaw. Hindi simpleng mana ang sinusubukan niyang lapitan. May gusto siyang mauna akong kalimutan. At pakiramdam ko, nagsisimula pa lang akong maalala kung ano iyon. Kinabukasan, mas maaga akong nagising kaysa karaniwan. Hindi pa sumisikat ng buo ang araw sa Malolos, pero may maputlang liwanag nang pumapasok sa manipis na kurtina ng guest room namin ni Paolo sa ancestral house. Sa labas, naririnig ko ang mahinang kahol ng aso sa kabilang bakod, ang pagaspas ng walis tingting sa sementadong bakuran, at ang maikling usapan ng dalawang kasambahay sa kusina tungkol sa natirang leche flan mula sa handaan. Katabi ko, tulog pa si Paolo. Mahimbing, pero halata sa noon niyang kahit natutulog, mabigat ang isip. Hindi ko siya ginising agad. Matagal na kaming kasal, at kung may isang bagay akong natutunan tungkol sa asawa ko, iyon ay hindi siya masamang tao, pero mahina siya pagdating sa harapang banggaan sa pamilya. Hindi siya katulad ng kuya niyang si Gerald na kayang ngumiti sa harap ng problema habang may tinatago ng sariling galaw. Si Paolo, mabait, hanggang sa puntong kaya niyang lunukin ang sama ng loob para lang huwag magulo ang tahanan. Pero ako, matagal ko nang nalagpasan ang panahong pwede pa akong mabuhay sa pakikisama lang. Tahimik akong bumangon, nagsuot ng simpleng blouse at slacks at dumiretso sa dating study ni Don Ernesto. Ang amoy ng silid ay halo ng lumang kahoy, papel at kaunting alikabok. Nasa pader pa rin ang framed photo niya noong mas bata pa siya, nakatayo sa harap ng unang delivery truck ng kumpanya. Payat, maitim sa araw, pero titig pa lang alam mong hindi basta mapapaurong. Sa gilid ng mesa, nandon pa rin ang brass lamp na lagi niyang ginagamit kapag nagbabasa ng ledger sa gabi. Pagbukas ko ng ilaw, saka ko nakita ang filing cabinet. 3 drawer, lahat may label, contracts, board, suppliers. At sa pinakailalim ng suppliers, may manila envelope na may sulat kamay, 2022 transfer, hold for review. Humigpit ang lalamunan ko. Hindi ko iyon binuksan agad. Sa halip, naupo muna ako sa swivel chair ni Don Ernesto at napapikit. Kasi bago ako naging pansamantalang may hawak ng records, iyon ang muna akong babae na ilang taon nilamon ang panlalait para lang manatiling maayos ang samahan. Naalala ko ang unang Pasko ko sa pamilya. Ako ang nag-volunteer gumawa ng simple gift inventory para hindi malito sa pamimigay. Nang makita ni Clarice ang spreadsheet ko, ngumiti siya at sinabing, "Ay, ang sipag. Sanay ka talaga sa mga listahan, no? Iba pa rin kapag may totoong business instinct." Maraming ganong maliliit na tira. Minsan sa harap ng suppliers, ipinasa sa akin ang folder at sinabing, "Pakiayos nga nito, Mariel. Magaling ka naman sa support." Support? Parang hindi ko pinaghirapan ang bawat rekomendasyong nakalagay sa report na inangkin nila sa board. Noong nagkaproblema sa hauling expense discrepancies, ako ang 3 linggong umuwi ng 10:00 ng gabi. Ako ang nagdala ng packed dinner ni Don Ernesto sa opisina habang nakaabang sa tawag ng Bangko Sentral tungkol sa loan restructuring. Ako ang mungkahi na i-consolidate ang 2 underperforming lines para hindi magsara ang warehouse sa Guiginto. Alam lahat iyon ni Don Ernesto. Hindi siya sweet na tao, hindi siya malambing, pero minsan kapag tahimik na ang floor at ako na lang ang naiwan sa conference room na may hawak ng calculator at yellow pad, dumadaan siya
at nagiiwan ng isang taper cup ng kapeng barako sa tabi ko. Magpahinga ka rin, sabi minsan. Simpleng salita. Pero sa pamilyang iyon, madalang ang ganoong pagkilala. Kaya nang buksan ko ang envelope, hindi lang papel ang kaharap ko. Parang pagbukas din iyon sa lahat ng taon na pinilit kong huwag damdamin. May mga photocopy ng transfer forms, supplier amendment sheets, 3 approval pages, isang internal routing slip. At sa pinakaunang tingin pa lang, may mali na. Hindi tugma ang pirma sa isang pahina sa iba. Hindi rin pareho ang initialing style sa margin. Mas malala, may isang approval date na Sabado, samantalang sarado ang admin office tuwing Sabado noong taon iyon kasi cost-cutting schedule. Dahan-dahan akong huminga. May katok sa pinto. Napalingon ako. Si Paolo. Hindi ka man lang nagsabi na babangon ka ng maaga. Sabi niya, paus pa ang boses. May tinitignan lang ako. Lumapit siya at tumingin sa mesa. Hindi siya umimik agad. Alam niyang kapag ganito ang mukha ko, may nabasa na akong hindi magandang senyales. Sa tingin mo, ito ang dahilan kaya biglang bumait si Clarice? Tanong niya. Hindi ko pa alam lahat, sabi ko. Pero may dahilan siya para gustong makalimot ako. Tahimik siyang naupo sa tapat ko. Napahawak sa noo. Ayokong umabot ito sa gulo. Napatingin ako sa kanya ng matagal. Paolo, sabi ko, mahinahon. Matagal nang may gulo. Tahimik lang. Hindi siya nakasagot. Bandang 10:00, pumunta ako sa main office sa May Kawayan. Lumang building yon, hindi elegante pero malinis at aktibong gumagalaw. Amoy bond paper, printer ink at bahagyang diesel mula sa garahe ng delivery trucks. Pagpasok ko pa lang, naramdaman ko na agad ang pag-iingat ng mga tao. Hindi takot, kundi iyong pag-uusisa na pinipigilan. Balita na sa lahat ang announcement kagabi. Sa accounting section, sinalubong ako ni Mila, dating assistant bookkeeper na halos 30 taon na sa kumpanya. Ma'am Mariel, sabi niya, mahina. May nagtanong po kanina kung sino raw ang pwedeng mag-request ng archived disbursement files. Sino? Saglit siyang nag-atubili. Office ni Ma'am Clarice. Hindi ako nagulat. Na-release ba? Imiling siya. Pinahold ko muna. Sabi ko need ng instruction. Tumanggo ako. Salamat. Pagdating ko sa lumang records room sa likod ng accounting, may naghintay na sa akin. Si Rogelio Pimeda, dating senior accountant na nag-early retirement noong nakaraang taon dahil sa hypertension. Hindi siya karaniwang bumibisita, lalong hindi iyong tipo na basta susulpot ng walong dahilan. May hawak siyang eco bag na kupas ang zipper. Ma'am, sabi niya, hindi nakatingin sa akin ng diretsyo. Pasensya na kung bigla ako. Okay lang, si Rogelio. May kailangan po ba kayo? Tumingin muna siya sa paligid bago inilapag ang bag sa mesa. Pagbukas niya, may 2 lumang ledger photocopies, isang USB at maliit na notebook na puno ng sariling sulat kamay. Hindi ko ito ibinigay noon, sabi niya. Akala ko maaayos sa loob, pero nang nabalitaan kong ikaw ang hahawak ng review, naisip kong baka panahon na. Parang tumigil ang paligid ko. Ano po ito? Mga duplicate working notes ko noong 2022. May ilang disbursement na hindi nagtugma. May supplier rebate na hindi bumalik sa operating account. May isang account na paulit-ulit lumalabas sa dulo ng trail pero hindi direktang nakaname sa pamilya. Tinanggal ko ang takip ng USB gamit ang nanginginig kong daliri. Bakit ngayon niyo lang po sinabi? Napangiti siya ng mapait. Dahil noon, ang nagsasabing huwag nang padakihin ay mga taong mas mataas sa akin. At dahil may mga empleyadong apektado kapag may gulong sumabog. Pero may limitasyon din ng pananahimik. Binuksan ko ang notebook. Sa gitna ng mga codes at amounts, may isang entry na nilagyan niya ng bilog. CGR Holdings Services, Recurring Credit Accommodations, approved via admin routing.
CGR, Clarice Gerald Ramirez Villarreal. Hindi pa iyon sapat para idiin siya, pero sapat iyon para hindi na ako makatulog ng mapayapa kung magpapanggap akong wala akong nakita. At doon ko naintindihan ang unang malinaw na katotohanan. Hindi lang takot si Clarice na maagawan ko ang mana, takot siya sa records. Dahil may trail, at nagsisimula na itong huminga. 3 araw matapos ang announcement, doon nagsimula ang pinakadelikadong bahagi, yung hindi palantaran ng laban pero halatang may humihigpit ng tali sa paligid mo. Sa labas, mukha pa ring maayos ang lahat. May regular na board updates, tumatakbo pa rin ang deliveries, bukas pa rin ang warehouse, ang mga empleyado pumapasok pa rin na may bitbit na tumbler, lunchbox at pag-asang hindi sila maaapektuhan ng tensyon sa taas. Sa cafeteria, pareho pa rin ang ulam na menudo at ginisang ampalaya tuwing Miyerkules. Sa receiving area, pareho pa rin ang tunog ng pallet jack na tumatama sa sahig. Pero sa loob, iba na. May mga email na biglang pormal ang tono. May mga taong dating diretsyo kung makipag-usap, ngayon dumadaan muna sa for clarification at subject to approval. May mga folder na dating madaling mailabas, biglang may nawawalang routing slip. At higit sa lahat, masyadong mabait si Clarice. Nitong umaga, siya pa mismo ang nagpadala ng kapeng hindi ko naman hiningi. Peace offering, sabi ng note niya. Hindi ko ininom. Bandang 2:00 ng hapon, nagpatawag siya ng small family meeting sa executive lounge sa second floor. Nandun si Gerald, si Paulo, si Tita Lorna at ako. Akala ko ordinaryong usapan tungkol sa transition, pero pagpasok ko pa lang, nakita ko na ang 3 kopya ng isang dokumentong nakalapag sa glass table. Makapal ang aircon, pero parang masikip pa rin ang hangin. Clarice stood up first, naka-blush pink blouse, planchado ang boses, kontrolado ang ngiti. "Mariel," sabi niya, "salamat at pinagbigyan mo kami. Gusto lang namin sanang maging maayos ang lahat. Ang dami ng pinagdadaanan ng pamilya, ayaw na sana naming humaba pa." Hindi ako umupo agad. "Ano iyan?" "Simple family harmony agreement lang," sagot niya. "Para malinaw ang boundaries habang may review, walang siraan, walang labasan ng internal matters, walang unilateral action ng hindi pinag-uusapan." Tumawa ako ng mahina, hindi dahil nakakatawa, kundi doon ko narinig ang tunay na takot sa bawat salitang maingat niyang pinili. Walang labasan ng internal matters. Ibig sabihin, alam niyang may pwede nang lumabas. Kinuha ko ang unang kopya. Binasa ko bawat linya. Sa unang tingin, maayos. Pamilyar pa nga ang tono, parang corporate civility note. Pero sa ikatlong talata, nandoon ang lason. The Acting Records Authority agrees to defer any external audit activation, legal consult expansion, or third-party document review until full family consensus is reached. Napatingin ako kay Clarice. "Ano ito?" tanong ko. "Nag-iingat lang. Baka kasi may mapahiya sa labas. Alam mo naman ng mga tao, mahilig magmarunong kapag may naririnig." "External audit activation?" Ulit ko. Sumabat si Gerald. "Mariel, wag mong masamain. Hindi naman ito laban sa'yo. Protective lang ito sa kumpanya." Sa gilid, napansin kong umigting ang panga ni Paulo. Hindi siya nagsasalita, pero alam kong alam niya ang ibig sabihin niyon. Kapag pinirmahan ko ito, para ko nang nilagyan ng pusas ang sarili kong kamay. Tahimik akong umupo. "Clarice," sabi ko, diretso. "Bakit parang nagmamadali kayo?" Saglit siyang tahimik, 1 segundo lang, pero sapat na para makita ko ang lamat. "Hindi kami nagmamadali. Gusto lang naming mag-heal. Kalimutan na natin ang nakaraan." Muli, iyon na naman ang linyang iyon. Napatingin ako kay Tita Lorna. Siya lang ang hindi pa nagsasalita. Tahimik siya, kamay magkapatong sa kanlangan, nakatingin sa akin na parang sinusukat kung gaano ko kahanda. "May gusto po ba kayong sabihin, tita?" tanong ko.
Dahan-dahan niyang tumingin kay Clarice, saka sa akin. Ang gusto ko lang, sabi niya, huwag kayong pipirna sa kahit anong hindi ninyo kayang panindigan pag lumabas ang totoo. Namlamig ang silid. Hindi na nungimi si Clarice. Ano pong ibig sabihin ninyo? Tanong ni Gerald, pilit na magaan ang tono. Wala. Matanda na ako para sa mga paikot-ikot. Ibinaba ko ang papel sa mesa. Hindi ako pipirma. Mabilis, malinaw, walang pasingit. Napaigtad si Gerald. Mariel naman. Huwag, putol ko. Kung maayos ang lahat, bakit kailangang pigilan ng audit? Kung walang dapat ikatakot, bakit kailangang may kasunduan para huwag munang tumingin ng iba? Tahimik si Clarice. Pero sa ilalim ng lamesa, nakita kong mahigpit ang kapit niya sa sarili niyang ballpen. Ayaw mo lang ng gulo? Tanong ko sa kanya. Ayaw ko ng pagkasira, sagot niya. At doon ko siya tinamaan. Ng pamilya o ng records? Sa wakas, nabitawan niya ang kontrol sa mukha niya. Hindi malaki, hindi dramatic. Isang mabilis lang na pagbabago sa mata. Parang may sumiklab, saka agad pinatay. Pero nakita ko yon, at sa 8 taon kong pagmamasid sa hipag ko, alam kong iyon ang itsura niya kapag nasusukol. Paglabas ko sa executive lounge, hindi ako dumiretso sa opisina ko. Naglakad ako papunta sa lumang conference room sa dulo ng hallway, iyong bihira ng gamitin dahil luma ang projector at minsan ay may amoy na kulob kapag tag-ulan. Nandun na si Attorney Cese. Hindi ko siya pinatawag, pero parang inaasahan na niyang hahanapin ko siya. May hawak siyang slim gray envelope. Iniwan nito sa akin ng biyenan mo, sabi niya, hindi na nagpaligoy-ligoy. Instruction na ibigay ko lang kapag may sinubukang pigilan ng formal review. Tinanggap ko ang envelope. Sa loob, may isang pahinang sulat kamay ni Don Ernesto. Hindi mahaba, 3 talata lang, pero bawat salita, mabigat. Hindi niya direktang pinapangalanan si Clarice. Hindi rin niya binabanggit ang eksaktong anomalya, pero malinaw ang mensahe. Kapag may kumontra sa independent review, ituring ninyo iyong indikasyon na tama ang pinaghihinalaan ko. Huwag ninyong ibigay ang kontrol sa sino mang mas inuuna ang apelido kesa integridad ng negosyo. May kalakip ding sealed notation mula sa board secretary noon. Internal audit instruction prepared but deferred pending transition trigger. Ibig sabihin, matagal na itong nakahanda. Hindi aksidente ang pagpili sa akin. Hindi rin ito simpleng pabor. Tinignan ako ni Attorney Cese ng diretsyo. Mariel, mula rito, may choice ka. Ano? Pwede mong tanggapin ang role na ibinibigay sa'yo at dahan-dahang makisama. O pwede mong sundin ang nilatag niyang proseso, kahit masakit sa pamilya. Kapag ginawa ko yun, maaaring masira ang pangalan nila. Kapag hindi mo ginawa, maaaring masira ang kumpanya nang hindi alam ng mga empleyado kung bakit. Napaupo ako. Doon nagsimulang bumigat ang totoong laban. Hindi na ito tungkol sa insultong tiniis ko. Hindi na rin ito tungkol sa biglang paglalambing ni Clarice. Hindi lang ito simpleng kwento ng hipag na nambastos tapos ako ang aangat. Mas mapait, mas totoo. Kasi ang desisyon na nasa harap ko may kapalit sa kahit anong pipiliin ko. Kapag nanahimik ako, para kong kinunsinte ang posibleng pagnanakaw sa negosyong ilang dekada binuo. Kapag nagsalita ako, posibleng ako ang ituturing na sumira sa pamilya. At doon ko rin tuluyang naunawaan ang linyang binitawan ko sa sarili ko noong ngumiti ako kay Clarice sa ancestral house. Hindi niya alam ang totoong desisyon ko. Dahil hindi ko balak tanggapin ang mana gaya ng iniisip nila. Hindi ko balak maging bagong reyna ng kumpanyang ito habang bulok ang pundasyon. Kung hahawak man ako, hindi para ipagmalaki, kundi para buksan ng lahat ng dapat buksan. At kung sino ang madadaganan ng katotohanan, kahit kadugo pa ng asawa ko, iyon ang kailangan ng managaot. Hindi ko agad pinaandar ang audit kinabukasan. Iyon ang unang bagay na mali ang iisipin ng sino man tungkol sa akin. Kapag may hawak kang pwedeng magpasabog ng totoo, akala ng iba, ang tapang ay sinusukat sa bilis ng pagputok. Pero natutuhan ko na ang totoo,
Mas delikado ang bugso ng emosyon kaysa sa planadong hakbang. Lalo na kung ang kaharap mo ay mga taong sanay maglinis ng bakas bago pa dumating ang tanong. Kaya noong Lunes ng umaga, sa halip na magpatawag agad ng malaking meeting, tahimik akong umupo sa dati kong workstation sa admin wing. Pareho pa rin ang tunog ng office printer, pareho pa rin ang amoy ng kape sa pantry, pareho pa rin ang mga empleyadong nag-aayos ng IDs sa leeg nila habang pumipila sa biometrics. Pero sa kabila ng lahat ng mukhang ordinaryo, alam kong nag-iiba na ang daloy sa loob ng gusaling iyon. May 3 folder akong nakabukas sa harap ko. Una, yung 2022 transfer file. Pangalawa, ang duplicate notes ni Rogelio. Pangatlo, ang access logs na hiningi ko kay Brian, ang IT supervisor na ilang taon nang nananatiling tahimik dahil ayaw madamay sa away pamilya. Hindi siya tipo ng taong mahilig sa intriga. Pero nung tinawagan ko siya, 1 linya lang ang sagot niya. "Ma'am, basta written ang instruction, ilalabas ko ang totoo." Written. Laging may bigat ang salitang iyan sa mga totoong kumpanya. Hindi pwedeng pakiramdam lang. Hindi pwedeng narinig ko. Kailangan may trail. Bandang 10:00, dumating si Mila sa mesa ko na may hawak na stapled printouts. "Ma'am, ito po yung server access history na pwedeng ilabas legally. Yung iba kailangan pa ng written clearance ng council." Tinanggap ko iyon. Tinignan ko isa-isa ang dates, login names, timestamps. At doon nagsimulang magdikit-dikit ang hindi dapat magkatugma. Noong araw na may pinasang supplier amendment na may questionableng pirma, may admin login galing sa second floor workstation, ang workstation na noong mga panahong iyon, pansamantalang ginagamit ng office ni Clarice dahil nire-renovate ang conference annex. May 2 pang entry na gabi na access ang routing sheet archive, kahit regular working hours lang dapat iyon. At mas mahalaga, may isang override request na hindi dumaan sa dating records officer, kundi sa Management Convenience Instruction. Management Convenience? Yung klase ng phrase na mukhang harmless sa papel pero kadalasan doon tinatago ang hindi dapat pinapaikli. Tahimik kong sinulat sa yellow pad ang 3 mahalagang punto. Una, hindi isolated ang anomalya. Hindi lang supplier issue, may access manipulation. May nag-aabang na pigilan ang susunod kong hakbang. Naramdaman ko ang paglapit ni Paulo bago pa siya magsalita. Amoy sabon at araw ang polo niya, galing siya sa warehouse visit. Huminto siya sa tabi ko, bahagyang yumuko para makita ang mga papel. "Lumalala?" tanong niya. Hindi ko siya agad sinagot. Itinuro ko lang ang 2 timestamp sa printout. Bandang 8:20 ng gabi, sabi ko. Sino dapat ang may access sa admin archive noon? Tumitig siya, sumeryoso ang mukha. Wala dapat, sarado na. Pero may pumasok. Nagpakawala siya ng mahabang hininga. "Mariel? Paulo, huwag mo munang sabihing baka may paliwanag. Alam ko ang itsura ng may paliwanag. Iba ito." Tahimik siya sandali, saka naupo sa bakanting swivel chair sa tabi ko. "Hindi ko pinagtatanggal si Clarice," sabi niya. "Pero gusto kong maintindihan mo rin. Kapag sinimulan mo ito ng buo, hindi na ito titigil sa kanya lang." Alam ko. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Kapag may anomalya sa ganitong uri ng negosyong pamilya, hindi iisa ang natatamaan. Hindi lang kontrabida ang lulubog. Pwedeng madamay ang driver na walang alam, ang accounting assistant na sumusunod lang sa instruction, ang supplier na takot mawalan ng kontrata, ang reputasyon ng kumpanyang pinaghirapan ng mga taong hindi naman kasali sa panlalamang. At doon nagsimulang tumibok ang unang tunay na moral dilemma sa dibdib ko. Hindi pa nga ako umiimik ng malakas, pero ramdam ko na agad ang bigat ng pagpili. Bandang 12:30, nagpatawag si Clarice ng lunch sa executive pantry. "Family lang," sabi ng text niya. Hindi ako tumugon. Pero pumunta ako. Hindi para makisama.
para makita kung anong galaw niya kapag hindi siya ang may kontrol sa kwento. Pagdating ko roon, nandun na siya. May in-order na baked salmon, may salad, may imported sparkling water pa. Parang walang tensyon. Parang ordinaryong business lunch lang. Sa tabi niya, nakaupo si Gerald. Relaxed ang postura, pero halatang may pinipigilang inis. Mariel, bati ni Clarice. Salamat, umakyat ka. Umupo ako sa tapat niya. Ano ang pag-uusapan? Ngumiti siya. Makinis, gaya ng dati. Wala namang mabigat. Gusto lang naming malinawan sa plano mo para hindi naguguluhan ng mga tao sa office. Anong klaseng kalinawan? Kung magpapa-audit ka ba talaga? At kung oo, hanggang saan? Diretso. Sa wakas. Nagpatong ako ng 2 daliri sa ibabaw ng lamesa. Bakit? Kinakabahan ka? Hindi siya natawa. Hindi. Pero responsable kami sa pangalan ng pamilya. Pamilya ulit, sabi ko. Nakakatuwa. Ngayon mo lang laging ginagamit ang salitang yan. Sumingit si Gerald. Wag na nating gawing personal. Hindi ko ginagawa, sagot ko. Kayo ang bumagawa. Kasi kung usapang negosyo ito, simple lang. Kung malinis ang records, walang dapat ikatakot sa audit. Saglit na katahimikan. Sa labas ng executive pantry, may narinig akong dumadaang trolley ng documents. May tumunog ding ping mula sa microwave. Ordinaryong mga tunog, pero sa loob ng silid, bawat salitang binitawan ay may sariling talim. Dahan-dahang isinandal ni Clarice ang likod niya sa upuan. Sige, sabi niya. Diretsuhin na natin. Hindi ka ba natatakot na baka sa sobrang paghahanap mo ng mali, ikaw pa ang sisihin sa pagbagsak ng negosyo? Nanlamig ang batok ko. Iyon ang unang lantad niyang pagbabanta. Hindi sigaw, hindi eksena, pero malinaw. Ang ibig niyang sabihin, kapag ginalaw mo ito, ikaw ang isisisi namin sa magiging gulo. At doon ko naramdaman ang kakaibang tahimik na galit. Hindi iyong galit na gusto mong sumabog. Mas mapanganib. Iyong galit na nagiging malinaw. Mas natatakot ako, sabi ko, na baka may tagal nang bumabagsak sa loob, tapos lahat tayo nagpapanggap lang na matibay pa. Hindi na siya nagsalita agad. Pagbalik ko sa opisina, nandoon si Attorney Cese. May dala siyang papel para sa pirma ko, formal activation memo ng Independent Audit Team. Hindi pa iyon full public action, internal pa lang. Pero sa oras na pirmahan ko iyon, hindi na basta-basta mababawi ang proseso. Tumitig ako sa huling pahina. May linya roon na nagsasabing, ako, bilang Acting Records Authority, ay nananagot sa preservation ng lahat ng relevant files at sa pagtiyak na walang alteration mula sa oras ng activation. Tumingin ako sa abogado. Kapag pinirmahan ko ito, ilang tao ang makakaalam agad? Una, Board Counsel. Pangalawa, Audit Lead. Pangatlo, IT Preservation Team. Limitado pa. Kapag hindi ko pinirmahan, 14 na oras matapos kong pirmahan ang activation memo, nagsimula ang unang kontragalaw. Hindi sa board, hindi sa legal, hindi sa harapang komprontasyon. Sa chismis. Iyon ang paboritong sandata ng mga taong ayaw pang humarap sa dokumento. Kapag hindi pa nila mapatigil ang proseso, sisirain muna nila ang taong nagtutulak nito. Martes ng umaga nang mapansin ko ang kakaibang katahimikan ng ilang empleyado sa accounting. Hindi naman sila suplado, pero iyong tipong pagdaan mo, may mapuputol na usapan. May biglang yuyuko sa monitor, may magpapanggap na may hinahanap sa drawer. Bandang 10:00, pumasok si Mila sa opisina ko na parang may mabigat na bitbit kahit wala namang dala sa kamay. Ma'am, sabi niya, maingat. May naririnig po ako sa baba. Anong naririnig mo? Nag-atubili siya. Na kaya raw may audit dahil gusto niyo raw tanggalin ang mga taong hindi niyo kampe, na balak niyo raw ipasok ang sarili niyong team, na pera raw talaga ang habol niyo. Napangiti ako,
Hindi dahil natuwa ako, kundi dahil eksakto iyon sa inaasahan ko. Character assassination muna. Hindi pa pwedeng i-deny ang papeles, kaya ako muna ang dudungisan. Sino ang pinagmulan? Tanong ko. Wala pong direkta pero galing daw sa itaas. Itaas. Sa mga opisina, hindi mo na kailangang banggitin ang pangalan minsan. Alam na ng lahat kung sino ang may kayang magpakalat ng hindi nahuhuli. Okay, sabi ko. Hayaan mo muna. Napatitig siya sa akin. Hayaan lang? Oo, kapag masyado tayong nagmadali sa depensa, lalo lang lalakas ang kapatil mo. Tumango siya pero halatang hindi kumbinsido. Pagkaalis niya, sumandal ako sa upuan at pinikit ang mga mata ko. Naroon na naman ang tanong na paulit-ulit kong tinatakasan sa loob ng dibdib ko. Hanggang saan ako handang itulak ito? Kasi habang lumalalim ang audit, mas lumalapit ang posibilidad na hindi lang si Clarice ang lalabas sa kwento. May maaaring lumitaw na tahimik na pagpapayag, pagwawalang bahala, o simpleng kaduwagan ng mga taong mahal ko. Pwedeng si Gerald, pwedeng mga department head, pwedeng pati si Paolo, kung mapapatunayang may mga bagay siyang piniling huwag usisain para hindi masira ang katahimikan sa bahay. Kapag dumating doon, kaya ko pa ba? Bago ko pa masagot ang sarili ko, tumunog ang phone ko. Si Rogelio. Ma'am, bungad niya, halatang nagmamadali ang boses. May naalala akong isang tao na pwedeng magsalita. Dating liaison ng 2 supplier. Siya ang nagdadala noon ng hard copy sa admin para pirmahan. Kung may tumalon sa proseso, baka nakita niya. Sino? Si Nena Alvarado. Nag-resign last year. Nasa Santa Maria na yata. Bakit hindi niyo agad sinabi? Takot siya noon. Baka ngayon iba na. Kinuha agad ko ang susi ng kotse. Hindi ako nagsama ng marami. Ako lang at si Paolo. Sa biyahe papuntang Santa Maria, halos wala kaming imikan. Sa labas ng bintana, dumadaan ang mga karinderya, vulcanizing shop, maliit na drugstore, tricycle terminal, at mga bahay na may nakasampay pang damit sa harap. Karaniwang tanawin, karaniwang buhay, at marahil iyon ang dahilan kung bakit lalong mabigat ang ginagawa ko. Dahil sa bawat maling pera na ililihis sa taas, may mga totoong pamilyang umaasa sa katatagan ng negosyong ito sa ibaba. Natagpuan namin si Nena sa maliit na tindahan ng feeds at bigas ng kapatid niya. Nakaduster lang siya, pawisan, at halatang hindi sanay may bumibisita sa kanya para sa ganitong usapan. Ma'am Mariel, sabi niya, kinakabahan. Akala ko, hindi nababalikan iyong mga iyon. Kung pwede lang sana, sagot ko, pero hindi na. Hindi namin siya pinilit agad. Umupo muna kami sa gilid, uminom ng 3-in-1 na kape sa basong plastik at hinayaan ko siyang ikwento muna ang sarili niyang takot. Na noong panahong may pinapaikot na papers, may ilang beses na pinapabalik siya sa admin dahil may kulang na pirma. Pero pagbalik niya, kumpleto na raw bigla. Na may minsan pa raw na sinabihan siyang iwan na lang ang envelope sa receptionist ng 2nd floor at huwag nang maghintay. Sino ko ang nagsabi? Tanong ko. Hindi siya agad tumingin sa akin. Minsan si Ma'am Clarice, minsan iyong assistant niya noon. May nakita ka bang mali? Hindi ko po alam ang laman ng papers, pero alam ko may mga araw na hindi dumaan sa tamang receiving stamp kasi ako ang suki sa pagdadala noon. Kabisado ko na ang proseso. Iyon ang mahalaga. Hindi pa rin iyon sapat para idiin sa isang criminal standard, pero sa chain of proof, mahalaga ang testimonya ng taong alam ang normal na galaw at nakapagsasabing may nilundagang hakbang. Handa ka bang ilagay iyan sa sinumpaang salaysay? Tanong ko. Bigla siyang namutla. Doon ko naramdaman ang bigat ng hinihingi ko. Ang bawat ebidensya hindi lang papel. Tao rin, takot din, panganib din. Ma'am, mahina niyang sabi, kapag ginawa ko iyan, baka ako ang balikan. At kapag hindi mo ginawa, sagot ko, maingat. Baka mas lalong tumagal ang sistema. Tahimik siya. Pati si Paulo hindi sumingit. Pag-uwi namin, hindi na ako dumiretso sa opisina.
Dumaan muna ako sa simbahan sa tabi ng lumang plaza, hindi dahil hihingi ako ng himala, kundi dahil kailangan kong magpag-isa sa lugar na walang spreadsheet, walang memo, walang pamilyang nakatingin sa akin na para bang ako ang may hawak ng puspuro. Malamig ang sahig, mahina ang tunog ng electric fan sa gilid, may iilang matatanda na nagdarasal sa unahan. Umupo ako sa pinakadulong bangko at doon ko inamin sa sarili ko ang bagay na ayaw kong pangalanan. May pagkakataon akong gumanti. Totoo iyon. Lahat ng taon ng pangmamaliit, pagtabi sa akin, pagkunot ng noo kapag may idea ako, pagtawag sa akin na outsider kahit dugot pawis ko rin ang ginamit sa pagsalba ng records, lahat iyon pwedeng bumalik ngayon kay Clarice ng buo. Pwede kong itulak hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng mukha, mawalan ng pwesto, mawalan ng kakampi. Pero ang tanong ay hindi na kung kaya ko. Ang tanong, iyon ba ang tama? Kung ang dulo ng laban na ito ay puro paghihingganti, wala rin akong pinagkaiba sa mga taong inuuna ang ego kesa sa kabutihan ng negosyong minana nila. Napapikit ako. Doon ko unang naramdaman na ang laban na ito ay hindi lang paglilinis ng records. Paglilinis din ito ng intensyon ko. Pagbalik ko sa bahay, nadatnan ko si Tita Lorna sa lanay, tahimik na nagbabalat ng dalandan. Hindi ko alam kung paano niya laging nalalaman kung kailan ako pinakagulo sa loob, pero parang ganun siya palagi. Hindi mapipilit, pero laging nandoon kapag mabigat ang hangin. "Napagod ka?" sabi niya. Hindi tanong. "Oo." "May lumalabas na ba?" "May mga nagsisimula palang magsalita." Tumanggo siya. Hindi siya nagulat. Parang matagal na rin niyang hinihintay. "Tita," sabi ko, "paano kung sa paghahanap ko ng totoo, masira ko ang lahat?" Dahan-dahan niyang binalata ng huling piraso ng dalandan bago siya sumagot. "Anak, hindi ang taong nagbukas ng sugat ang nagsira. Kadalasan siya pa nga ang unang umamin na may nanana." Hindi ko agad napigilan ng pagluha. Hindi malakas, tahimik lang. Yung pagod na hindi mo maiyak nung mga nakaraang araw dahil kailangan mong maging matatag sa harap ng lahat. At doon ko napagtanto ang pinakaimportanting bagay sa gitna ng lahat ng tsismis at ebidensya. Hindi ako pinipili ng sitwasyon para gumanti. Pinipili ako nito para magpasya kung hanggang saan kaya kong maging patas kahit sa taong hindi naging patas sa akin. Pero habang hinahawakan ko ang piraso ng dalandan na iniabot ni Tita Lorna, may isa pang mensaheng pumasok sa phone ko mula kay Brian sa IT. "Ma'am, urgent. May attempted remote deletion request sa archived routing files. Blocked namin. Need niyong makita ito tonight." Humigpit ang hawak ko sa cellphone. Dahil ibig sabihin noon, alam na nilang nagsisimula na kaming makabuo ng trail. At sa unang pagkakataon, hindi na lang paninira ang kontragalaw nila. May nagtatangka ng magbura. 10:00 na ng gabi nang makarating ako sa main office kasama si Paolo at si Attorney Cece. Sa labas, halos patay na ang kalsada. Iilang ilaw na lang mula sa katabing butika at sa tindahang bukas pa sa kanto ang nagbibigay ng kulay sa madilim na bahagi ng compound. Sa loob ng opisina, kalahati ng mga ilaw ay nakapatay na. Ang guard sa lobby, halatang nagulat nang makita kaming dumating ng ganoong oras. Pero agad siyang tumayo at nagbukas ng logbook. "Sir, ma'am, good evening po." "May pumasok ba sa IT room kanina?" tanong agad ni Attorney Cece. "Wala pong outside personnel, sir. Pero may courier pong nag-iwan ng envelope sa admin before 6. Hindi ko pinansin iyon muna. Dumiretso kami sa second floor. Nasa server room annex si Brian. Nakaupo sa harap ng 2 monitor, malamig ang kulay ng ilaw sa mukha niya. Tahimik siyang tao, pero ngayong gabi, halata sa bilis ng pag-click niya na pati siya'y hindi kampante. "Ma'am," sabi niya, itinuro ang screen. "May deletion request ng dumaan using archived credentials ng dating records assistant. Hindi nag-push through dahil naka-lockdown na after activation memo." "Archived credentials?" Ulit ko. "Paano nagkaroon ng access?"
Hindi full access, pero may alam ang nag-attempt kung saan hahanapin ang folders. Naramdaman kong gumapang ang lamig sa batok ko. Anong files ang target? Routing scans, approval image cache, at folder index ng 2022 transfer batch. Eksakto. Hindi random, hindi exploratory, tiyak. Tinignan ko ang audit preservation note sa screen. May IP trail, may oras, may corresponding device signature na konektado sa lumang executive desktop sa annex. Sa annex! Dating gamit ni Clarice noong nire-renovate ang kabilang wing. Hindi pa rin iyon sapat para sabihin agad na siya ang mismong gumawa. Pwedeng ibang tao, pwedeng utos, pwedeng relay, pero malinaw ang isang bagay. May desperadong gustong bawasan ng ebidensya bago tuluyang mabuo ang chain. Tahimik si Paolo sa likod ko. Ramdam ko ang pag-iibang ang paghinga niya. Hindi na ito chismis, hindi na ito pakilamdam lang. Nakikita na niya mismo ang peligro. "Brian," sabi ko, "i-preserve mo lahat ng logs, lahat ng failed requests, lahat ng associated device metadata. Humog may gagalawin." "Yes, ma'am." Lumabas kami sa annex at dumiretso sa lumang conference room. Nandoon ang brown courier envelope na binanggit ng guard. Nasa mesa, walang pangalan sa labas. Binuksan ni Attorney Cese sa harap namin. Sa loob, may photocopy ng isang pahina mula sa personal notebook ni Don Ernesto. Nakilala ko agad ang sulat kamay niya. Hindi iyon formal na memo, hindi rin board paper, personal note lang. Pero minsan, mas malinaw ang katotohanan sa mga sulat na hindi para ipakita sa lahat. 3 maikling pangungusap. Hindi ko ipapamana ang negosyo bilang gantimpala sa kadugo. Ihahawak ito sa may lakas maglinis kahit kapamilya ang madadawit. Kapag tumanggi si Mariel, ilagay sa trust-managed transition. Nanigas ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi dahil gusto kong ako ang piliin, kabaligtaran nga pa nga. Sa mismong sandaling iyon, lalo kong naramdaman kung gaano kabigat ang iniwang pasya sa akin ni Don Ernesto. Hindi niya ito tinignan bilang premyo, tungkulin. At doon ko rin lubos na naunawaan ang totoong dahilan kung bakit biglang naging mabait si Clarice. Hindi lang dahil ako ang magmamana, kundi dahil alam niyang kapag ako ang tumuloy sa proseso, hindi niya ako basta mapapaikot gamit ang utang na ulob, apelyido o paawa. Napaupo ako sa upuan sa dulo ng mesa. "May choice pa rin ako," mahina kong sabi. "Oo," sagot ni Attorney Cese. "Pero ngayon, malinaw na ang choices." Tumingin sa akin si Paulo. Pagod ang mga mata niya. Pero sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ito, wala na roong pagtatangkang pigilan ako. "Kung hindi mo ito itutuloy," sabi niya ng marahan, "hindi na ako makakatingin ng diretso sa mga empleyado natin." Mga empleyado natin. Simple lang ang linyang iyon, pero para sa akin, iyon na ang unang tahimik na pagpapanig niya sa tama kaysa sa katahimikan. Humigpit ang hawak ko sa notebook page. At doon ko hinarap ang ikalawang bahagi ng moral dilemma, iyong mas mapait kaysa sa takot na masira ang pamilya. Paano kung ang tamang gawin ay hindi ang tanggapin ng mana? Paano kung ang mas tamang gawin ay baguhin ang paraan ng paghawak dito? Kasi habang lumalabas ang mga logs, testimonya at financial trail, mas lumilinaw na hindi sapat ang simpleng pagpapalit ng tao sa upuan. Kapag ako ang pumalit kay Clarice o sa kampo nila, pero mananatiling pamilya pa rin ang may maluwag na access, walang independent checks at puro tiwala na lang, babalik at babalik din ang parehong sakit. Ibig sabihin, ang totoong desisyon ay hindi ako o siya. Ang totoong desisyon ay kung papayag ba akong manatili ang negosyong ito sa sistemang ginagawang sandata ang dugong magkakaanak. At sa puntong iyon, alam ko nang hindi ako basta papasok para umupo sa trono. Hindi ako interesado roon. Bandang 11:30, habang gumagawa ng preservation summary si Brian, may tumawag sa phone ni Attorney Cese. Tahimik siyang nakinig, saka bahagyang tumingin sa akin. "Board Secretary," sabi niya matapos ibaba ang tawag. "May gusto raw makipagkita bukas ng umaga.
2 sa independent directors. Bakit? May na-forward sa kanilang anonymous packet. Anong laman? Preliminary notes ng mga anomalies at isang sulat na nagsasabing may nagtatangkang pigilan ang audit mula sa loob. Nagkatinginan kami. Ibig sabihin, may isa pang gumagalaw maliban sa amin. Hindi ko alam kung kakampi ba iyon o taong gustong mauna sa gulo. Pero sa ganitong laban, hindi mo pwedeng baliwalain ang mga taong biglang lumilitaw kapag naamoy na ang pagkawasak. Pag-uwi ko ng gabing iyon, hindi ako dumiretso sa kwarto. Umupo muna ako sa dining room ng ancestral house. Patay na ang karamihan sa ilaw. Sa gitna ng mesa, may plorera pa rin ng mga bulaklak na unti-unti nang nalalanta mula sa handaan noong isang gabi. Tahimik ang bahay, pero hindi payapa. Pakiramdam ko pati ang kahoy sa sahig ay may kinikimkim na lihim. Dumating si Clarice makalipas ang ilang minuto. Hindi ko alam kung sadya o nagkataon, pero pagpasok pa lang niya sa dining room, alam kong may alam na siya. Hindi man buo, pero may naaamoy na siya. Naka-house dress na siya, walang make-up pero maayos pa rin ang tindig. Iyon ang klase ng babae na sanay humarap sa gulo nang hindi agad gumuguho. "Hindi ka pa natutulog?" tanong niya. Hindi pa. Lumapit siya sa mesa, dahan-dahan. Wala na iyong sobrang tamis ng mga nakaraang araw. Mas tahimik na, mas delikado. "Mariel, hanggang saan mo balak dalhin ito?" Tiningnan ko siyang diretso. Depende kung hanggang saan ang dapat linisin. Bahagya siyang natawa, pero hindi masaya. "Akala mo ba ganun kasimple? Kapag naglabas ka ng dumi, pati ikaw matatalsikan." Sanay na ako. Tumigil siya sa tapat ko. Minsan, ang hindi mo paghawak ay mas mabuting desisyon kaysa sa pagpipigil mo sa bagay na matagal nang gumagana. Iyon na ang pinakatapat na sinabi niya sa akin. Matagal nang gumagana. Oo, iyan ang problema. Matagal na ngang gumagana, kahit may butas, kahit may nilalaktawang proseso, kahit may pera na posibleng nalilihis. Gumagana para sa isang komortable. Pero hindi iyon ibig sabihing tama. Dahan-dahan akong tumayo. At iyan ang dahilan kung bakit hindi ko ito hahawakan sa paraang gusto mo. Nakita ko ang maliit na pagkipot ng mata niya. At sa unang pagkakataon, hindi na ako ngumiti para lang itago ang iniisip ko. Ngumiti ako dahil malinaw na sa akin. Hindi niya pa alam ang buong desisyon ko. Hindi ko pa sasabihin sa lahat bukas. Hindi pa. Kailangan ko pa ng tamang oras, tamang protection, tamang legal frame. Pero buo na sa loob ko ang direksyong tatahakin ko. Itutuloy ko ang paglilinis. Pero hindi para angkinin ang negosyo bilang gantimpala. Itutuloy ko para alisin sa kamay ng mga taong tingin sa kumpanya ay personal na teritoryo. At kung mangangahulugan iyon ng trust-managed transition, independent oversight, at pagtabi kahit sa sarili ko sa araw-araw na kontrol, handa akong piliin iyon. Dahil ang totoong mana ay hindi pag-upo, kundi pagtiyak na pagkatapos ng lahat ng kasinungalingan ay may maiiwang sistemang hindi na muling magagamit laban sa mga taong nagtatrabaho ng malinis. At habang nakatayo si Clarice sa tapat ko, tahimik pero unti-unting nawawalan ng hawak sa takbo ng kwento, alam kong nagsisimula na ang susunod na yugto. Hindi na ito simpleng usapang pamilya. Ito na ang simula ng tahimik na pagbagsak ng mga kasinungalingan na akala nila habang buhay nang matatakpan ng apelyido. Kinabukasan, 9:00 pa lang ng umaga, nasa boardroom na ako. Hindi ito yung magarang klase ng boardroom na makikita sa mga pelikula. Walang floor-to-ceiling glass walls, walang sobrang kinis na interior na parang hindi tinatapakan ng totoong tao. Ang boardroom ng Villarreal Agri-Industrial Supply ay praktikal. Mahaba ang lamesang kahoy, may bahagyang kupas na leather chairs, may puting ilaw na masyadong diretso sa mata, at may amoy ng papel, kape, at lumang air conditioning. Sa gilid, may framed photos ng unang warehouse, ng unang delivery fleet, at ng groundbreaking ng feed mill annex na ilang taon ding ipinagyayabang ng pamilya.
Doon ko unang naramdaman na ang susunod kong gagawin ay hindi na basta pagpoprotekta sa records. Pagbabago na ito ng direksyon. Nasa kaliwa ko si Attorney Cese. Sa unahan, naroon ang board secretary at 2 independent directors na bihira kong makasama ng ganoon kalapit. Si Mr. Roldan, dating banker na kilala sa pagiging malamig sa lahat ng emosyonal na argumento, at si Miss Teresa Fabian, retired governance consultant na mas marami raw pinataob na untouchable officers kaysa sa kaya kong bilangin. Sa kabilang dulo naman, naroon si Gerald. Wala si Clarice noong umpisa. Hindi ko alam kung sadya o pinaghahandaan niya ang pagpasok sa tamang sandali, pero alam kong darating siya. Nasa harap ko ang 3 malinaw na hakbang na inihanda ko kagabi. Hindi sigaw, hindi esena, hindi public shaming, tahimik na sabotage ng lumang sistema. Bilang Acting Records Authority, sabi ko, kontrolado ang boses, nagsumiti ako ng Preservation Memo, Preliminary Anomaly Summary, at Recommendation for Immediate Control Safeguards. Tinignan ako ni Mr. Roldan. Specific safeguards? Kinuha ko ang unang papel. Una, temporary freeze sa non-essential approval overrides para sa supplier amendments at disbursement rerouting. Pangalawa, audit lock sa archived routing files at access delegation logs. Pangatlo, suspension ng discretionary admin convenience instructions hanggat hindi natatapos ang independent review. Tahimik ang silid. Alam kong mabigat ang mga linyang iyon. Sa ordinaryong kumpanya, technical lang iyan. Pero sa pamilyang nasanay sa tayo-tayo na lang ang mag-usap, halos katumbas na iyan ang pagsasabing hindi na sapat ang apelyido bilang access pass. On what basis? Tanong ni Ms. Fabian. Inilatag ko ang copies ng timestamped logs, ang preliminary ledger mismatch summary at ang note ng attempted deletion request. Hindi ko pinaganda ang pagsasalita ko. Hindi ko rin inuna ang emosyon. Hinayaan kong ang bigat ay manggaling sa katahimikan ng mga dokumento. May attempted access to archived files after preservation activation, sabi ko. May routing anomalies na hindi isolated. At may testimonya kaming inihahanda mula sa mga taong pamilyar sa normal process flow. Testimonya? Sabat ni Gerald, halatang hindi na niya mapigilan ang tono niya. Mariel, hindi ka ba nagmamadali? Preliminary pa lang ang lahat ng iyan. Mas delikado ang mabagal kapag may nagtatangkang magbura, sagot ko. Eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Clarice. Hindi siya nagmukhang taranta. Iyon ang nakakainis sa mga taong sanay magdala ng sarili nila kahit sa gitna ng apoy. Naka-cream blazer siya kahit umaga pa. Maayos ang lipstick, tuwid ang tayo. Para siyang hindi late sa isang napakahalagang pag-uusap, kundi sadyang pinili lang ang tiyempong pinaka-epektibo para mapatingin ang lahat. Pasensya na, sabi niya. Traffic. Walang naniwala, pero wala ring nagsabi. Umupo siya sa tabi ni Gerald at tumingin diretso sa akin. Hindi galit, hindi pa. Mas masahol. Kontrolado. Nagpatuloy ang meeting. Tinanong ng board ang sakop ng audit, ang posibleng epekto sa operations, ang legal exposure kapag may lumabas na forged internal approvals. Isa-isa kong sinagot. Wala akong pinalaki. Wala rin akong itinago. At habang tumatagal, napapansin kong unti-unting lumalayo ang mga tanong mula sa bakit mo ito ginagawa, papunta sa gaano ito kalala. Iyon ang unang domino. Kapag isang sistema ay nasanay na walang nag-uusisa, sapat na minsan ang maayos na tanong para manginig ang pundasyon. Bandang 10:20, humingi si Clarice ng pagkakataon magsalita. Walang may gustong magbura ng records. At kung may irregularity man, pwedeng procedural lapse lang iyan nung understaff tayo. Nangyari ang pandemic, sunod-sunod ang resignation, lahat kami sumalo sa trabaho. Ayokong magmukhang may intention agad ang simpleng gaps. Magaling! Iyon ang una niyang totoong counter-move. Hindi denial na nakakainsunto sa talino, kundi plausible softness, human error, pandemic strain,
overwork. Napakagandang balabal para sa anumang anomaliyang hindi pa buong-buo ang pagkakabuo sa papel. At doon ko nakita kung bakit maraming taon siyang nakalulusot sa pamilya. Hindi siya laging marahas. Madalas, pinapalambot lang niya ang mali hanggang magmukha itong pagod. Pero handa ako roon. Kung understaffing lang, sabi ko, hindi dapat iisa ang direksyon ng benefit. Hindi dapat paulit-ulit na iisang klase ng account ang may pabor. At lalong hindi dapat may attempted deletion matapos ma-activate ang preservation. Walang nagsalita agad. Nakita kong bahagyang nagbago ang timpla sa mukha niya. Maliit lang. Halos hindi mapapansin ng hindi sanay tumingin. Pero sa akin, malinaw. Tinamaan ko ang sentro. Sa dulo ng meeting, inaprobahan ng board ang 3 request ko. Temporary freeze, audit lock, mandatory third-party review. Walang palakpakan, walang nag-congratulate, pero paglabas ko sa silid, alam kong may nabawasan ng 3 lihim na pintuan na dati sila lang ang may hawak ng susi. At sa kabilang banda, alam ko ring hindi matatapos si Clarice sa simpleng procedural loss. Mas magiging tahimik siya mayon, mas magiging mapanganib. Pagbalik ko sa opisina, nadatnan ko si Mila na may hawak na 2 sealed brown envelopes. "Ma'am," sabi niya, "pinadala po ito ng 2 supplier, addressed sa board council. Humingi raw sila ng guidance." "Anong meron?" "Complaints po. Delayed rebates, conflicting instruction daw sa billing reroutes." Napapikit ako sandali. Ayun na. Kapag may internal freeze, nagsisimulang lumitaw ang mga taong dati tahimik lang dahil akala nila normal ang kalakaran. Kapag huminto ang pabor sa iilan, sakalang mararamdaman ng sistema ang mga bitak nito. Binasa ko ang unang complaint. May isang supplier na nagsasabing 2 beses siyang pinapasunod sa temporary account accommodation para hindi raw maantala ang kontrata. May isa namang nagsasabing may pinapirmahang revised terms na hindi dumaan sa usual procurement control. Hindi pa rin ito final blow, pero domino na. At sa bawat dumarating na sulat, mas umiikli ang pagitan ng mga tanong at ng mga taong tatamaan ng sagot. Kinagabihan, bago ako umuwi, tumawag si Nena. "Ma'am," sabi niya, nanginginig ang boses. "Handa na akong pumirma sa salaysay, pero may kondisyon ako." "Ano iyon?" "Gusto kong may proteksyon. Ayokong biglang ako ang idiin." "Makukuha mo iyon," sagot ko agad. "Hindi kita pababayaan." Pagkababa ko ng tawag, alam kong ito na ang ikalawang domino. Magsasalita na ang isa sa mga taong matagal na lang tumahimik. At kapag nagsimulang magsalita ang mga sanay manahimik, bihira na iyong mapigilan. Pero may mas mabigat pa akong desisyong dinadala pa uwi ng gabing iyon. Dahil sa gitna ng lahat ng ito, mas luminaw sa akin ang isang bagay. Mas dali para sa board, para sa pamilya, para sa lahat, kung ako na lang ang tuluyang hahawak ng negosyo at ako na ang bagong mukha ng malinis na pamamahala. Magandang kwento iyon, malinis pakinggan, madaling ibenta. Pero mali. Kasi kahit ako pa ang iluklok doon, kung mananatili ang kapangyarihan sa iisang dugo, sa iisang apelyido, sa iisang kulturang tiwala lang, wala ring magbabago sa ugat. Kaya habang binabaybay ko ang daan pauwi, sa gitna ng ilaw ng mga tindahan at usok ng dumadaang jeep, tahimik kong inuulit sa isip ko ang desisyong hindi pa alam ng lahat. Hindi ko kukunin ang negosyong ito bilang personal na mana. Bubuksan ko ito, aayusin ko ang proseso, at pagkatapos, ilalayo ko ito sa mismong sistemang sumira rito. Hindi pa iyon ang gabi na sasabihin ko sa kanila, pero papalapit na. At pakiramdam ko, anaamoy na ni Clarice na hindi niya lang pwedeng paglaruan ang takbo ng laban. Dahil sa unang pagkakataon, ang kaharap niya ay hindi na simpleng inapi niyang hipag, kundi taong handang putulin ang pabor kahit hindi siya ang makinabang sa dulo. 3 araw matapos ang board freeze, nagsimula ang totoong pagbiyak ng katahimikan. Hindi sa pamilya, hindi muna sa bahay, sa labas, sa mga supplier, sa mga middle managers, sa mga taong bate,
Sunod lang sa agos dahil akala nila wala silang pagpipilian. Biyernes ng umaga nang sunod-sunod dumating ang mga tawag sa legal office. May supplier na gustong bawiin ang verbal concession na ipinilit sa kanila noong 2022. May hauling partner na humihingi ng written clarification sa hindi maipaliwanag na rerouting fees. May dating consultant na biglang nagpadala ng email thread na dati nawala raw sa old archive. At sa bawat bagong dokumentong lumalabas, mas lalo kong nararamdaman na hindi isang tao lang ang problema. Sistema talaga. Ang pinakamasakit sa sistemang mali, hindi ito laging maingay. Minsan, gumagana pa nga sa paningin ng lahat. May sweldo ang empleyado, umaandar ang trucks, nakabukas ang opisina, nakakabayad sa bangko, kaya walang naglalakas loob usisain kung ano ang unti-unting kinakain nito sa ilalim. Hanggang sa may humila ng isang pako. At yun ang ginagawa namin ngayon. Bandang 11:00, nagpatawag si Board Council ng closed-door update. Hindi nakasama ang buong pamilya. Iyan ang una kong napansin. Hindi na family matter ang turing nila rito. Legal matter na. Nasa conference room kami nang ilapag ni Atty. Sese ang bagong summary. 2 supplier complaints na may parehong pattern ng billing diversion, isang access trail na tumutugma sa timeline ng disputed amendments, draft affidavit ni Nena, at preliminary assessment ng audit lead na may control circumvention with probable internal coordination. Probable internal coordination. Hindi pa iyon hatol, pero hindi na rin iyon simpleng pagkakamali. Sa puntong ito, sabi ni Mr. Roldan, may sapat ng basihan para sa formal case preparation kung gugustuhin ng board. Tahimik ako. Alam kong iyon na ang daang pinakamadaling piliin kung gusto ko ng lubos na pagbagsak ni Clarice. Formal case, public record, legal escalation, posibleng freeze ng assets, posibleng masira ng tuluyan ng pangalan niya at ni Gerald sa industriya. At sa totoo lang, kung ako lang ang tatanungin ng sugat ko, baka iyon ang gusto nito. Pero hindi na sugat lang ang dapat masunod ngayon. Kaya bago pa magsalita ang iba, huminga ako ng malalim at sinabi ang bagay na hindi inaasahan ni Clarice. Bago tayo mag-file, sabi ko, gusto kong mag-offer muna ng structured settlement path. Napatigil ang lahat. Maging si Atty. Sese, napatingin sa akin. Explain, sabi ni Miss Fabian. Hindi para pagtakpan, sagot ko agad. Hindi para atrasan ang proseso, kundi para may malinaw na pagpipilian ang mga responsable bago natin dalhin sa formal na kaso. Kapag aamin sila sa scope ng involvement, magsasauli ng dapat isauli, uurong sa management authority, at pipirma sa governance restrictions, mas mapapabilis ang pagprotekta sa kumpanya at sa empleyado. Kapag tumanggi sila, saka natin ituloy ng buo. Yun ang moral na dilema na tuluyan ko ng pinili. Hindi awa, hindi rin kahinaan, kundi pagtangging gawin ng laban bilang personal na paghihigante. May ilang segundong katahimikan bago sumagot si Mr. Roldan. You are aware this gives them room. Yes, pero controlled room, not escape. Tumanggo si Miss Fabian. And if they refuse, then we proceed, fully documented. Doon ko naramdaman ang mabigat na paggalaw ng desisyon sa loob ng board, hindi dahil mas mabait ang alok, kundi dahil mas matalino. Kapag may pagkakataong ibalik ang nawala, tanggalin ang taong may problema sa posisyon at gawing mas matibay ang governance nang hindi agad sinusunog ang buong kumpanya sa public scandal, mas may saysay yun sa mga empleyadong walang kinalaman. Hapon nang, ipinatawag si Clarice at Gerald para sa settlement meeting. Nasa smaller conference room kami. Wala nang family softness. Wala nang handa. Wala nang pilit ng ngiti. Puting ilaw lang, malamig na tubig sa pitsyel, at 3 set ng dokumento na nakalagay sa magkakaibang folder. Pagpasok ni Clarice, alam ko agad na may alam na siya sa laki ng problema. Hindi na siya naka-cream o mapormang blazer. Simple lang ang dark blouse niya. Wala ring pearl earrings.
Para bang unang beses niyang inamin sa sarili niya na hindi na ito madadala ng ayos at porma. Si Gerald halatang puyat. Hindi na rin matigas ang muka. Inilatag ni Attorney Cese ang alok. 1. Written admission limited to administrative and financial irregular participation subject to legal review. 2. Immediate resignation from management-related authority. 3. Full cooperation sa restitution audit. 4. Reimbursement and structured recovery of diverted benefits where proven. 5. Non-interference clause sa bagong governance framework. Pagkatapos, saka lamang nagsalita si Clarice. Totoo ba ito? Tanong niya, direkta sa akin. Hanggang dito mo ako dadalhin. Hindi ako kumurap. Hindi kita dinala rito. Ang records ang nagdala sa'yo. Huminga siya ng malalim, pero hindi sapat para pigilan ang panginginig ng boses niya sa sumunod na linya. Akala mo ba wala akong dahilan? Sabi niya. Akala mo ba madali lang lahat? Nung humina ang kumpanya noon, lahat tayo natataranta. Lahat tayo sumusugal para manatiling buhay ang operasyon. Hindi tayo, sagot ko. May mga desisyong ginawa nang hindi dumaan sa tamang proseso at may mga taong nakinabang. Natahimik siya. Pagkatapos ay saka siya tumingin kay Gerald at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ito, nakita kong hindi na sila iisang pader. May lamat na. Sabihin mo sa kanila, sabi niya sa asawa niya. Sabihin mo na hindi lang ako ang may alam. Nanigas ang silid. Hindi na ako nagsalita. Hindi ko kailangang tulungan ng katotohanan kapag handa na itong lumabas ng kusa. Humawak si Gerald sa noo. Matagal bago siya nakatingin sa amin. May mga bagay akong hinayaan, sabi niya, halos pabulong. Hindi ako gumawa ng lahat, pero may nakita ko at pinili kong huwag usisain. Ayun na. Hindi dramatic, hindi pasabog, pero iyon ang pinakatotoong anyo ng pagbagsak. Hindi laging sa isang malaking revelasyon nasisira ang isang tao. Minsan, sa simpleng pag-aamin na alam niya at pinili niyang huwag pigilan. May records ba kayo? Tanong ni Attorney Cese. Tumanggo si Gerald ng marahan. May personal email archive ako, old exchanges, backup copies. Pimikit si Clarice. Parang doon lang siya tuluyang nanghina, hindi dahil inamin niya ang sarili niyang bahagi, kundi dahil bumigay ang taong inasahan niyang mananatiling tahimik kasama niya. Iyon ang ikatlong domino. Hindi ko siya tinignan bilang kaaway sa sandaling iyon. Tinignan ko siyang bilang taong unti-unting lilalamon ng sarili niyang piniling sistema. At sa kabila ng lahat, may kurot pa ring lungkot. Dahil maraming taon itong pwedeng naiwasan kung may kahit isang taong pumili ng tama ng mas maaga. Natapos ang meeting na walang pinal na pirma. Humingi sila ng magdagmag para basahin ang settlement terms. Pag-uwi ko, nadaanan ko ang warehouse yard. May ilang tauhan pang nagliligpit. May forklift sa dulo. May truck driver na umiinom ng kape sa paper cup habang nakaupo sa stepboard ng sasakyan niya. Nang makita niya ako, tumanggo lang siya. Pagod, ngunit magulang. Good night, ma'am. Ngumiti ako ng bahagya. At doon ko muling naalala kung bakit kailangan kong panindigan ang pinili ko. Hindi para manalo ako laban kay Clarice, kundi para ang mga taong ganito. Yung mga tahimik lang na nagtatrabaho ay hindi magising isang araw na gumuho ang kumpanyang umaasa sila dahil may mga taong naglaro ng kapangyarihan sa itaas. Kinabukasan, 6:00 pa lang ng umaga, may mensahe na sa phone ko mula kay Attorney Cese. They're ready to sign, but Clarice wants one last condition. She wants to speak to you alone. Mahigpit kong hinawakan ng cellphone. Dahil minsan, ang huling pakiusap ng taong nasusukol, iyon ang pinakamapanganib. At alam kong ang susunod naming pag-uusap ang magtatakda kung paano magtatapos hindi lang ang bata na ito, kundi ang buong kahulugan ng mana na tagal nang pinag-aagawan ng lahat. Nagkita kami ni Clarice sa dating study ni Don Ernesto. Ako ang pumili ng lugar. Hindi para saktan siya sa simbolismo, kundi dahil iyon ang pinakatahimik na silid sa buong ancestral house. At sa puntong iyon, ayoko na ng kahit anong eksenang pwedeng gambalain ng bulong, tingin, o pakikialam ng iba. Ang study na iyon ay may amoy pa rin ng lumang papel
at kahoy na ilang dekada nang sumisip-sip ng pawis, desisyon, at mga lihim ng pamilyang ito. Sa mesa, nandon pa rin ang brass lamp. Sa bintana, pumapasok ang malamlam na liwanag ng umaga. Sa labas, maririnig ang mahinang tilaok ng manok mula sa kabilang bakuran at ang walis ng kasambahay sa daanan. Pagpasok ni Clarice, hindi na siya katulad ng unang gabing nung ngumiti siya sa akin at sinabing kalimutan na ang nakaraan. Wala na iyong kinis. Wala na iyong kumpiyansang kayang lunurin sa lambing ang anumang banta. Pagod ang mukha niya. Namumugto ang mata. Pero tuwid pa rin ang likod niya, na para bang huling nakitirang depensa na lang niya ang dignidad ng pagkakatayo. Salamat, sabi niya, mahina. Pumayag kang makausap ako ng ganito. Hindi ako umupo agad. Anong gusto mong sabihin? Huminga siya ng malalim. Tumingin muna sa paligid bago sa akin. Ayokong gawin mo itong habang buhay na parusa. Napakalinaw ng linyang iyon. Hindi niya hinihiling na burahin ang nangyari. Hindi na niya kaya iyon. Alam na niyang masyado ng marami ang lumabas. Ang hinihingi niya ngayon ay limitasyon sa pagbagsak. May settlement, sabi ko. May kondisyon. Nasa inyo kung pipiliin niyo. Alam ko. Napakagat siya sa labi. Pero gusto kong malaman. Bakit ganyan pa rin? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, bakit hindi mo nalang tuluyang tinulak? Doon ako umupo agad. Sa wakas, narating din namin ang tanong na ilang araw nang nakabitin sa pagitan naming dalawa. Bakit hindi ko siya tuluyang dinurog? Tahimik ako ng ilang segundo. Hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil gusto kong ang sagot ko, buo. Hindi pa dalos-dalos. Hindi galing ng yabang ng mas mabuti akong tao. Ayoko ng ganoon. Dahil hindi ako naglilinis para makaganti. Sabi ko, sa wakas. At dahil may mga taong walang kasalanan na madadamay kapag puro paghihiganti ang pinairalal ko. Napababa ang tingin niya. Hindi ako mabait, Clarice. Dugtong to. Nasaktan mo ako. Pinahiya mo ako ng paulit-ulit. Pinaramdam mong bisita lang ako sa pamilyang ilang taon ko ring pinaglilingkuran. Kaya huwag mong isipin na madali ito para sa akin. Pero kung gagawin ko itong personal na pagganti, wala rin akong pinagkaiba sa maling sistemang ipinaglaban mo. Hindi siya sumagot agad. Pagkatapos, sa unang pagkakataon sa lahat ng taon namin sa iisang pamilya, nagsalita siya ng walang napinis na kurtina ng pag-aarte. Natatakot ako. Simple. Walang depensa. Walang palamuti. Natatakot ako. Ulit niya. Na kapag nawala sa amin ito, wala nang matitira. Na lahat ng pinanghawakan naming kontrol, mawawala. Na baka walang tumingin sa amin bilang may saysay pa. Doon ko siya lubos na naintindihan. Hindi ko kinampihan. Hindi ko rin pinawalang sala. Pero, naintindihan ko. Maraming tao ang hindi naman nagsisimula sa pagiging halimaw. Minsan nagsisimula sila sa takot. Takot mawalan. Takot mapalitan. Takot hindi na mahalaga. At kapag hinayaan mong ang takot ang manguhala, dahan-dahan itong ginagawang normal ang hindi dapat ginagawa. May matitira pa. Kung pipiliin mong magsauli, tumingin siya sa akin. At ikaw? Ikaw ang hahawak ng lahat pagkatapos nito? Yun na ang sandaling matagal nang hinihintay ng lahat, kahit hindi nila alam. Dahan-dahan akong umiling. Hindi. Nakita ko ang tunay na pagkagulat sa mukha niya. Hindi? Ulit niya. Hindi ko kukunin ang negosyong ito bilang personal na mana. Parang naputol ang hininga niya. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya ang may alam ng susunod na mangyayari.
May inihanda ng framework. Trust-managed transition. Independent board oversight. Restricted family intervention sa operations. Mandatory dual approval controls. External annual audit. Employee protection clause. At may restructuring ng beneficiary rights. Para walang iisang kamag-anak ang gagamitin ng kumpanya bilang personal na teritoryo. Hindi siya gumalaw. Totoo ba ito? Oo. Pero, ikaw ang pwedeng umupo. Ikaw ang may basbas. Ikaw ang pinili. Pinili akong maglinis. Hindi para umupo sa trono. Tumulo ang isang luha sa pisngi niya. Hindi ko alam kung para sa pagkawala ng kontrol, para sa kahihiyan, o para sa biglang pagguho ng kwentong inihanda niya sa isip niyang ikaw rin. Sa dulo, ay kakapit sa parehong kapangyarihan na kinapitan niya. Iyon ang totoong desisyon ko. Hindi ako aangkin ng negosyong parang tropeyo matapos malantad ang dumi. Hindi ko gagawing personal na tagumpay ang isang kumpanyang pinaghirapan ng maraming empleyado at ginamit lang ng iilan para sa sarili nilang pwesto. Ang ending na pinili ko ay hindi pag-uupo, pagbabaklas, at muling pagbuo. Bandang 10:00, pormal nang pinirmahan ni Clarice at Gerald ang settlement terms sa harap ng board council. Walang media, walang esena, walang paluhod, walang pilitang public apology sa covered court o sa harap ng buong barangay. Hindi ko gusto ang ganun. Masyado iyong madali, masyado iyong pampalakpak, pero madalas walang tunay na pagbabago. Sa halip, may mas mabigat na nangyari. Nagbitiw sila sa anumang management influence. Pumayag silang isauli ang anumang mapapatunayang nailihis o napakinabangan ng labag sa proseso. Pumayag silang huwag pakialaman ng restructuring. At higit sa lahat, pumayag silang ilagay sa record ang cooperation nila sa audit findings. Hindi iyon kasing ingay ng iskandalo, pero mas permanente. Sa sumunod na mga linggo, unti-unting nagbago ang kumpanya. Nagkaroon ng malinaw na procurement controls. Lahat ng supplier amendments dumadaan na sa dual review. Ang archive system nilagyan ng third-party retention lock. Ang board nagdagdag ng independent oversight seat para sa non-family governance. Nagkaroon ng anonymous reporting channel ang mga empleyado. At ang bahagi ng kinikita ng kumpanya na dating malabo ang galaw, inilipat sa mas malinaw na operational reserve at employee continuity fund. Iyon ang pinakagusto kong bahagi. Hindi dahil maganda itong pakinggan, kundi dahil konkretong pagbabago ito. May mga truck driver na hindi mawawalan agad ng pasada dahil sa lihim na buta sa taas. May mga rank and file na hindi na matatakot kapag may kakaibang utos na hindi dumaan sa tama. May mga empleyadong matagal nang nakikitang may mali pero walang masumbungan na ngayon may mapupuntahan na. At ako? Hindi ako naging bagong reyna ng kumpanya. Nanatili akong bahagi ng transition committee sa limitadong panahon lang para siguraduhing maayos ang turnover sa trust-managed governance. Pagkatapos nun, umatras ako sa araw-araw na kontrol. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil alam kong ang pinakamalinis na desisyon, minsan, ay iyong marunong bumitiw sa kapangyarihang pwede mo namang angkinin. Isang hapon, ilang buwan matapos ang lahat, nadaanan ko si Clarice sa pasilyo ng lumang office wing. Iba na ang itsura niya. Hindi na sa ayos o ganda, kundi sa tindig. Wala na yung pakiramdam na kailangan niyang kontrolin ang lahat ng lumalapit sa kanya. Huminto siya. Ayaw kong magpasalamat, sabi niya, diretso. Hindi pa ganun kalinis ang loob ko. Bahagya akong ngumiti. Hindi ko rin naman hinihingi. Pero, napabuntong hininga siya. Alam kong pwede mo akong tuluyang sirain noon. Totoo. Tumanggo siya. At alam ko na rin ngayon kung bakit hindi mo ginawa. Hindi na namin kinailangang humaba pa ang usapan. Minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay hindi yung naging mabait biglang dating mapang-api. Minsan, sapat nang alam niyang hindi na siya makakabalik sa dating paraan. At ako, habang naglalakad palabas ng gusili,
natutunan ko ang pinakamahalagang aral sa lahat. Hindi lahat ng mana ay dapat ariin. May mga mana na dapat itama. May mga pamilyang hindi inililigtas ng pananahimik, kundi ng isang taong handang basagin ang lumang paraan kahit siya mismo ang pwedeng makinabang. At may mga sugat na hindi naghihilom sa paghihiganti. Naghihilom sila sa malinaw na hangganan, tamang pananagutan, at desisyong hindi mo ipapasa ang bulok na sistema sa susunod na henerasyon. Kung umabot ka rito, sabihin mo sa comment kung ano ang mas mabigat para sa iyo, ang pagtataksil ng kapamilya o ang sakit ng makitang matagal mo na palang alam ang totoo pero pinili mo lang manahimik. I-like at i-share mo ang kwentong ito kung gusto mo ng mga kwentong hindi lang puro ganti, kundi may bigat, katotohanan at aral na pwedeng dalhin sa totoong buhay.